Welcome to Donmar TV News Channel. During the Pilipinas Debates 2022 for the vice presidential candidates last night, Vice Presidential Bet Walden-Bello refused to respond to the moderator's question, but he urged the poll body instead to penalize the BBM-Sara tandem for not participating in the COMELEC organized debates. Commissioner, Chair, Mari ba, can you penalize these two people, Marcos and Sara Duterte, for not showing themselves up, the Filipino people, with their programs, and so that masuri ho ng Filipino people yung kanilang record at saka yung programs nila? Bello stressed Marcos and Duterte's action is a form of mockery. He has also a doubt whether to join the next vice presidential debate. Meanwhile, COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan explains the poll body cannot force any candidate to attend debates. Mr. Walden-Bello, he wanted me to penalize si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte for not participating in the debate. But you know, this debate is purely voluntary. Hindi natin pwedeng pilitin yung mga kandidato na ayaw sumama. But Pangarungan assures they will give due attention on the matter by discussing this during the unbanked session on Wednesday. The COMELEC also mulls if a resolution can be released over the issue. Meanwhile, Commissioner George Erwin Garcia, the commissioner in charge for the COMELEC debate, said there is a need for a legislation for them to penalize debate skippers. Garcia added the COMELEC's role is only to implement any law passed by the legislative. Alam niyo po, ang COMELEC can only implement the laws. Kasi remember, kung may punishment, halimbawa, yung punishment na yan ay manggagaling lang sa ating legislature. Hindi ba pwedeng ang COMELEC magpapunish nang wala namang batas? The next round of the COMELEC debates would be on the first and last week of April. Ang isa rito po ay breaking news, pero talagang dapat na nating i-break sa inyo dahil major development po ito. Tanggapin nyo o hindi, pero good news pa rin po ito sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists, at sa mismong Bongbong Marcos, Sara Duterte tandem. Okay? Ang pangalawa naman na pag-usapan natin ay ito pong hindi pagsipot or umatras na naman itong apat na mga kandidato dun po sa gagawing presidential interview ng SMNI this coming Saturday, March 26. Ayan. Ito yung breaking news. Bago ko ipaliwanag, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan. Ay, baliktad, oh. Pero at least ipakita ko sa inyo yung pagpapatunay. Resolution yan. Okay? Ang resolution ito ay nagsasabing yung PDP laban under Secretary Alfonso Cusi as President. Nag-approve na po ng resolusyon sa magitan ng National Executive Committee. Last night, kagabi lang po nangyari ito. Kagabi, as in kagabi. Resolution number 26 na formal, resolution number 26 series of 2022, formal na endorsement for presidential candidate kay Bongbong Marcos. Inuulit natin, kay BBM. Ang suporta ng PDP laban under Secretary Cusi, okay, ng Administration Party. Okay, kung yung mga gunita, ang chairman ng partidong ito ay walang iba kung hindi si Pangulong Duterte. Pero siyempre, hinihintay pa natin yung formal na announcement galing mismo sa Pangulo. Pero yung kay Cusi, bilang siya ang Pangulo, ito po. Resolution number 26 ang nagsasabi na ang kanilang susuportahan officially ay si Bongbong Marcos dahil ito nga po yung leading candidate at kanilang sinusuportahan ng Administration Party. Kaya nga breaking news at atin hong pinakikita at sinasabi sa inyo. At yung initial na pagpapatunay, ayun po yung ating ipinapakita. Ayan, no? It's official. Nakalagay, oh. It's official. BBM is PDP laban. Ayan po, yan. Ayan. Malinaw na malinaw yan. Baka akala nyo nagbibiro tayo. Parang baliktad lang, ano? Pero yun po ang sinasabi natin. Bagong-bago po ito. Ito na yung inaabangan ng marami. So, ito ay good news sa mga Marcos supporters and followers. Tulad na sinabi ko kanina, maaaring iba tumaas ang kilay. Parang pili nila kahit naman walang PDP laban, pananalo sila. Okay lang, nandun na po tayo. Pero malaking bagay pa rin yung official endorsement ng Administration Party in favor of Marcos. Kung yung mga gunita, nauna na ini-endorso ng PDP laban si Mayor Sara for Vice President. Ngayon si Marcos na. So, ang nangyayari ngayon, officially na,
BBM Sara Duterte, kandidato ng Administration Party, PDP Laban under Secretary Cuse at National Executive Committee. Ayan. Isa hong malaking development yan dahil palapit ng palapit. Halos 49 ba o 50 days na lang. Hindi ko rin alam eh. Basta yun na lang po ang natitirang araw bago dumating ang actual election. So ang Administration Party, si Marcos at si Sara ang opisyal ng kandidato para sa pangalawang Pangulo at pangalawang Pangulo. Okay? Pwede po kayong mag-comment, react. Breaking news po ito. Actually, mamayang 10 o'clock dito sa Pilipinas, ang formal na announcement ng Resolution number 26. Ngayon lang, inuuna ko na para kaagad-agad malaman nyo, lalo na po mga kabayan natin sa abroad. Okay? Comment, react po kayo dyan. Okay lang po sa akin. Samantala, pangalawang issue na ating pag-usapan, ito nga po. Hindi daw po as of now, hindi na naman daw po darating itong 4 na kandidato na Pangulo, Robredo, Dumagoso, Pacquiao, and Lacson. Dito ho sa SMNI presidential interview. Hindi na ho debate, interview. Malalim, malalim na mga pagtatanong, malalim na interview ang gagawin. Ay hindi ho dadalo itong 4. So hindi ko alam kung ano ang mga dahilan. Okay? So, tuloy na po. Pero ito nga yung sinabi ko na rin dati, kumpirmado na po na si Bongbong Marcos ay darating sa malalimang interview na gagawin ng SMNI Saturday, dyan nga po sa Okada Hotel sa may Parañaque. Okay? At mayroong bago. So, ang confirm na darating as of now, 6 na presidential candidate ang sasalang sa presidential interview ng SMNI. Yung 4 ay ayaw, pero kung gusto niyo magbago ang isip at humabol kayo, pwede pa naman. Pero sana, sa lalong madaling panahon, magdesisyon na kayo. Kasi kung last minute naman, ay mahirap naman mag-adjust yan. Pero sa ngayon, araw ng Tuesday, ayan, March 22, 26 yung interview, ay ang 4 na nabanggit, ayaw talaga. Yan ho yung nakapagtataka. Hanap sila ng hanap kay Marcos. Pag may debate sila, hinahanap si Marcos. At binabanatan nila si Marcos. Ngayon si Marcos ay nag-confirm sa SMNI at kung gusto nilang makita ng personal, punta sila doon, mag-attend sila doon. Ayaw naman nila. Sila naman ang ayaw. Ano ba talaga ang kanilang gustong palabasin? Ako, naguguluhan na rin sa mga taong ito. Pinagtutulong-tulungan nila si Marcos pag wala si Marcos sa debate. Ngayon si Marcos naman ay darating, sila naman ang wala. So ano ba talaga kuya? Ate? Hindi ko alam. Kaya pati ang taong bayan, naguguluhan na rin sa inyo. Okay? At ito pong inyong style na ito, hindi ho makakadagdag ng boto sa inyo. Yan po yung aking personal na assessment at opinion. Hindi madagdagan ang inyong botante, ang inyong rating sa survey, kung ganyan po ang inyong style. Na minsan matapang, minsan hindi. At saka kung anong gusto nyong palabas, hindi namin maintindihan. Okay? So, ayan po ang development. Tuloy na tuloy sa Sabado, SMNI interview. At si Marcos at 5 pa ay nag-confirm ng darating. Yung 4 na mga sinasabi ko rito, hindi ko alam kung anong dahilan nila at bakit ayaw nila. So ayan po yung update sa mga balitang nangyari pampolitika dito sa ating bansa. So dalawa ito na parehong sana inyong nakapulutan ng aral at nagka-interest po kayo dito sa ating balita ngayong umagang ito. Yun nga po inuulit ko. Bilang recap, yung pong formal na endorsement ng PDP Laban, Administration Party, na si Marcos na ang kanilang kandidato. Okay? Nasusuportahan. At bagong-bago yan. At ang pangalawa nga ay ito nga pong pag-atras na naman o hindi ho pagsama ng ibang kandidato o opposition dito ho sa presidential interview. Malalimang interview ito. Pipigain kung ano ang inyong kaalaman, talino at mga programa kung kayo maging Pangulo. Kaya malalimang interview ang dating nyo dyan. Kaya kakaiba ito. Mas maganda ito kaysa debate. Ang debate minsan away lang eh. Ito, ang inyong mga makakaharap ay yung mga panelists pong magtatanong sa kanila. Kaya kaabang-abang ito. Sa Sabado po yan. Actually, alas 2 ng hapon. Kung di ako nagkakamali, alas 2 ng hapon, umpisa na kasi mahabang oras ang ibinigay ng SMNI sa mga kandidato sana lahat. Kaso hindi dadating iba, kaya maswerte yung 6. Nasa kanila yung oras na pagkakataon na ibinigay ng SMNI para sila ay makapagpaliwanag ng kailang gustong gawin at dapat gawin para sa bayan dahil sila yung mga kandidato.